hindi ngayon may kinugnayan sa yung selebrasyon ng mundo. Pagka may kaugnayan ho, si Henry ang aking pinapupunta dyan. Bakit? Magaling ho yung mag-research. No? Ako pag purong Bible lang. Pero pagka halimbawa, Valentine, si Brother Henry dyan. Kasi ibig na ibig pa yan. Kaya siya ang dapat doon. Halimbawa, yung, ano pa ba, may mga schedule dyan. Pero ngayon, ay dahil purong Bible, ako ay talaga sa pang purong Bible. Pero pagka doon sa mga kasama secular, medyo ako nahihirapan. Nakakaintindi din naman, pero hindi ganun katulad ng kay Brother Henry. Kaya biyaya tayo, may Brother Henry dito. Amen? Pwede nga siyang mag-conduct ng na yung family seminar. Pwede siya. Oh. Bakit? Siya po yung nagmasteral niyan kay Pastor Benny. Doon sila. Actually, hindi nyo alam, hindi siya nagbibita, tapos na ho yan ang masteral. Oh, kaya nga sardinas lagi ang pag-uulan niya. Masteral. Ano? Sa totoo nito, ang dami ng medalya nito, hindi man lang nyo napakinggan na siya ay maraming medalya. Diya? Ako walang kami na medalya, lagi nagbibita. So, salamat sa tayo ay mayroong kapatid na ganyan. Ano? Na talagang ang kanyang buhay ay pinagamit sa Panginoon. Yung iba, pagka matalino, abogado. Pagka matalino, engineer. Pag bobo, pastor ka na lang. Ano? Hindi ganun dapat. Magandang tayo maghandog ng best sa Panginoon. Si Des, ako natutuwa din din. Dahil alam niyo ba, hanggang ngayon, di pa siya bitawan. Nandito na ayaw pang bitawan. Kasi yung man naman palang kanyang katumbas ay 3. Ang lupit ng mga ito. Galing ganang Panginoon sa inyong buhay. Binigyan kayong ganang utak. Ako ang kasi ko lang ang utak ko eh. Ano? Ito kalaan mo isa, laban sa 3. Hindi siya bitawan pa. Kung may awang-awa, nakita niyo naman, ting-ting na. Ano? Salamat po. Tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating paksa ay application. Inisip ko ba, ano ba application? Kasi kada dulo ng buwan, lagi ang summary natin ay pag-a-apply. Kasi say ng ating naintindihan, di naman natin gagawin. Pakitayo po kayo. Santiago chapter 1, verse 22 hanggang 25. Natutuwa din ako doon sa sinabi ni Sister Sylvia doon sa ating GC, di ba? Doon sa kaninang lesson. May panglaban na daw siya. Sino kayang kalaban itong kapatid na ito? Ay, napapalaban ka rin. Okay. James chapter 1, verse 22 hanggang 25. Basa. Timo na. Nasaan kayo? 1:22. Chapter 22. Chapter 2 itong akin. Okay, basa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdak ay kanyang nalilimutan kung sino siya, kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagatapakinig, na lumilimot kundi tagatupad, na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Panginoong Diyos, salamat po sa nakabubusog ng mga pasalamat na sinabi ng iyong mga anak at yun po na may tunay at aramdam namin. Salamat po, O Diyos. At ikaw naman talaga ay tunay. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa ganung mga kamalayan, mga patotoo, na ikaw ay naging napakabuti sa kanila sa amin. Patawad po at kami yung pagpalain sa hapong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, obvious po yung ating talata ay ang laman ay wag lang tagapakinig, kundi tagatupad. So, yan ang maliwanag na text na nahamon tayo at kinakausap na ang bawat naikinig ay wag mauwi lang sa tagapakinig. Tama po ba? Ibig sabihin, kalooban ng Diyos talagang tayo ay gumagawa. Ng ating
kikinggan. Tama ho ba ka? Kasi actually, doon mo maipapatunayan na may natutunan ka kung igagawa mo. Tama ba? Mahirap i-apply yung hindi mo naman talaga naiintindihan. At sa bahagi ng pagkaintindi, yung pakikinig. Kaya kung talagang tayo po ay nakikinig, nakaiintindi, lakipan po natin ito nung pagsasagawa. Ano man yung ipinaabot sa atin ng Diyos na naintindihan natin. Nais ko uling balikan konti. Sabi po diyan, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Ibig sabihin, hindi sapat yung nakikinig lang. Kasi lamang, huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tinutupad, tagatupad ay kanila, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya umaalis at pagdak ay kanyang nalilimutan kung ano siya. Pero ang pangako sa gumagawa ay pagpapalain. May isa pang talata sa 1 John chapter 3 verse 18 sa kahalintulad na pangungusap. Ano sabi po ng Biblia? Mumunti kong mga anak. Biblical yung mga mumunti eh. Ano? Kaya biyaya kayo, nasa Bible kayo. Mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ano ho? Yun po halos magkahambing na katotohanan na dalawang apostol ng Panginoon ang nagtibay na ang paikinig ay mabuti pero hindi sapat. Tama ba? Dapat may pagsasagawa. Tama ho ba? Sa atin pong gawin. Ngayon, magsimula tayo sa meaning. Ang meaning po ay hindi lang po yung kinuha ko yung Greek word, Greek word niyan, kundi yung, alam niyo po, sabi nga po ng mga mag-aaral ng Biblia, ang Bible, maiintindihan mo, magitan din ng Bible. Kaya may mga cross-references. Kaya maganda, makakahalaw ka ng isang kahulugang gusto mong palabasin sa isang talata, sanggunian mo yung katapat na talata nito. Pero meron pong salitang ginamit diyan sa salitang doer o performer. Ang ibig sabihin po niyan ay yung, ano yan? Be doer, performer. Yung meaning po niyan ay performer, especially poet or doer. Maging tagapaggawa. Ngayon, tiningnan ko po yan sa mga cross-references. Actually, hindi ko ho natapos dahil kakatuwa yung references na ginawa doon. Actually, si MacArthur, ang ginagawa talaga niyang pagpapaliwanag ng Bible ay kung ano mismo yung nakalagay sa cross-reference. Kaya kung gusto niyo matuto ng Bible, may mga cross-references yan. Isa doon sa nakalagay sa cross-reference, James chapter 4 verse 17 din. Tingnan niyo po. Ano ang ibig sabihin ng aplikasyon o be doer of God's words? Ang sabi po ng Santiago, therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. So, ang ibig sabihin ng aplikasyon, kung itong hahanguin dito sa talatang cross-reference na ginamit, ang aplikasyon ay to be and not to be a doer of God's word is sin doer. Ang aplikasyon nito ay hindi ka nagiging manggagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, kapag ikay sumusunod sa Diyos, di hindi ka gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, baliktarin mo yon. Pag hindi ka nag-a-apply ng salita ng Diyos, hindi ka talaga lalago kasi kasalanan yung nakikinig ka lang pero ayaw mong gawin. Kasi sabi ng talata, siya na nakakaalam ng mabuti pero hindi ginagawa,
ito'y kasalanan sa kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, ang essence, ang ibig sabihin, sentro, sustansya ng tinatawag na aplikasyon, ito ay hindi paggawa ng kasalanan. Sapagkat alaman mo, napakinggan mo na yung tama, pero hindi mo ginagawa, alaman mo mabuti, pero hindi mo ginagawa, yun ay kasalanan. Alam mo mga kapatid, ang kasalanan ay hindi lang paggawa ng masama. Yung hindi paggawa ng mabuti, kasalanan din. Kala nyo ba ang kasalanan yung nagawa ka lang ng masama? Hindi lang yon. Yung gumawa ka ng hindi mabuti, kasalanan din. Tama ba? Okay. So yun po ang ating maintindihan dito, mga minamahal. Ang meaning, nandun muna tayo sa meaning. Kaya, naandun yung maliwanag na kalooban ng Diyos na tayong mga, ang kausap actually dyan ni James ay mga Hudyo, mga mananampalataya, na tinatawagan ng Diyos magitan ng kanyang sinulat na ito, na ang tunay ng mga anak ay dapat ay hindi lang nakikinig. Marami tayo napakinggan. Sabi nga sa inyo, 20 years na ako dito eh. Tama ba? Imposible namang wala tayo napakinggan at naintindihan. Kaya sabi nga, doon sa binigyan ng marami, mas maraming pananagutan. Pero doon sa kakunti pananagutan. 20 years na tayo nakikinig. Tama ba? Kaya hindi nahukulang sa kalaman at turo. Ang atin nilang pag-igihan, alam mo sa totoo na mga kapatid, kung bakit marami pang mga turo ang madaling malimutan, hindi kasi agad nagawa. Sa totoo na, yung on the spot na ginawa mo agad, yung naiintindihan mo, nare-retain agad yan. Pero yung tinatawag na procrastination, yung pagsasaka-saka, nawawala yan. Mabilis nawawala yan. Tama ba? Kaya kung alam mo, na ito naman wala namang pinagagawa ang Diyos na imposible sa atin. At bago ka maghangad ng imposibleng parang hirap gawin, yun na, pinakasimple muna. Tama ba? Ay, kayo na ang bahala doon sa mga simpleng yun. Alam na natin. Tama ho ba? Kaso lamang ay yung pagsasagawa. Kasi yung palang hindi sa gawa, ay ang ginagawa ay kasalanan. Sa Matthew chapter 12:50, cross-reference ulit. Ngayon nyo po. Kasi pag tinignan nyo po ang inyong Bible, yung software ba ang tawag siya, yung app. Maganda po kayo may Bible app eh. Doon talaga may mga commentary, tapos may mga cross-references. Matututo kayo. Ano sabi ng Matthew 12:50? For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, do ha? For whosoever shall do. Di ba ang context natin? Aplikasyon. Kaya yun nga naman ang inilagay na cross-reference. Kasi pinag-uusapan, maging tagatupad kayo. Huwag tagagawa. Kaya makikita mo naka-line up doon ng mga cross-references, yung may kaugnayan doon. Kaya doon sa mga talatang ginamit doon, mapapalabas mo ang ibig sabihin ng aplikasyon. Ngayon, ano ang sinasabi ng Matthew chapter 12 verse 50? For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, the same is my brother and my sister and my mother. Anong makikita natin dito? Kapag ikay doer of God's word. Doer of God's word is the, doer of God's word signifies indeed a new relationship with God and to the children of God. Ibig sabihin, mga batid, kasi yan po ang cross-reference aplikasyon. Ibig sabihin, ang tunay na naikinig at nagsasagawa, ang sabi ng Panginoon ay, sabi diyan? For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother. Ibig sabihin, mga batid, kapag tayo tagagawa ng salita ng Diyos, kaisa ka nga ng Panginoon at ng kanyang mga anak. Ikaw talaga yung may relasyon sa Panginoon. Tama ba? Kaya nakakatakot mga kapatid yung yung sumang sa nalalaman.
dapat tayo po'y nagsisikap gumawa ng salita ng Diyos. Tama ba? Kasi merong pinalilitaw doon eh. Una, ang pinalilitaw doon, hindi ka nabubuhay sa kasalanan. Paano ka nga mabubuhay sa kasalanan? Nasunod ka nga. Tama ba? Di ang kasalanan ay pagsuway. O inasunod ka nga, hindi ka nga nabubuhay sa kasalanan. Pandalawa, pinalalabas mo dito, kapag pala tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, ikaw ay merong relasyon, may bagong relationship ka. Sabi no, kasi sa teksto na ito, oy, hinahanap kayo ng iyong yung iyong ina, kasi kung babasahin nyo, nasa labas ang iyong mga kapatid, nasa labas ang iyong ina. Ang sabi ng Panginoon, sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid? Yung gumaganap ng kalooban ng aking ama, siya ang aking ina, siya ang aking mga kapatid. Tama ba? Ang ibig sabihin mga kapatid, kapag gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, hindi ka kaiba sa Panginoong Hesus. Hindi ka kaiba sa mga anak ng Panginoon. So ito kaya kung yung babasahin ang Santiago, dito nahugot ang mga kulto eh. Ang pananampalatayang walang gawa, makapagliligtas bagayan. Sa totoo na, di sinabi naman ni Pablo yun eh. Kasi ang gusto lang patunayan ni Pablo, kung talaga may pananampalataya, kung talaga may relasyon ka sa Panginoong Hesus, gagawa ka talaga eh. I-apply mo yan eh. Kasi lang, ang napansin nila, yung negative na pakaulugan, na ang ibig sabihin lang naman ni Santiago, na talagang kapag ikaw ay gumagawa ng salita ng Diyos, genuine ang iyong pananampalataya. Na yun ang kinuhang cross-reference doon sa Matthew. Naintindihan niyo ba ganyan? Kasi, there is no other way to prove your relationship with Christ apart from becoming doer of His words. Are you with me? Okay, tingnan po natin ang Santiago. Bago natin, sabagay, isa pa hong talata, bago yung ibang cross-reference. Matthew 28:20. Tingnan niyo po, Matthew 28:20. Teaching them, di ito yung Great Commission? Ano ang utos ng Diyos? Humayo kayo. Gawin ninyo silang mga alagad na sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero hindi lang naman yun eh. Ang sabi po ng verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Turuan mo sila na gawin. Hindi turuan lang, kundi gawin. Ano ibig sabihin nito, mga batid? Yung meaning, nasa meaning tayo. Okay. Doer of God's Word is the holistic view of the Great Commission. Kasi mga kapatid, ang utos sa church, hindi lamang po mag-akay ng kaluluwa. Kundi yung naakay na kaluluwang yan, para maging totoo, dapat turuan mong gawin niya ang lahat ng itinuturo ng Panginoong Hesus. Hindi ang soul winning ay mabautismuhan lang ang tao. Kundi yung makita mo na yung naaakay natin, ginagawa ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, ang holistic view o tinatawag na Great Commission, hindi sa pag-aakay lang at paghayo lang, kundi yung mga naakay ay ini-inculcate hanggang sa ginagawa na nila ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ko madali ang magpastor. Kasi hindi naman kayo basta titipunin lang eh. Ang tunay na fulfillment ng isang pastor ay hindi lang na ikaw ay nabautismuhan, kundi isang araw na ay kita-kitang nag-aakay ka na rin ng kaluluwa. Naggigibing ka na rin. Natitisod ka na rin. Di ka? Yun po ang fulfillment. Kasi ang holistic view of Great Commission is not just for them to be baptized, kundi maging tagatupad. Tama ba? Kaya ang kagalakan namin, mga minamahal, ay yung kayo ay naligtas na nakikita sa inyong gawa. Tama ho ba? Oh, salamat po. Ganun po yun. Yun po ang cross-reference. Ito pa, nilinaw pa ito. Luke 6:46 and 47. Luke 6:46 and 47. Kaya ako tuwan-tuwa doon sa nagawa ng mga background natin. Eh. Hindi madaling gawin yan. Kung iniwala. Oh, ito nagpatotoo dito sa atin. Busy yan. Kailangan nagtitinda pa. Nag-aaral pa. Tama?
O si Aida, nag-aalaga ng bata. Ang hirap din yun. Tama ba? Si Albert. Nakikisabay pa sa yung people. Tandang-tanda na. Di ka? Ako yung mga busy. Yan nga yung unang usap namin, Pastor. Ako yung singit lang. Di ka? Yung usap natin. Kasi alam ko, pero salamat. Tama ba? Hindi nyo alam, ako'y natutuwa. Kasi hindi lang tayo natuturuan, nagawa na tayo. At alam nyo ba, mas nasusukat ang pagsunod mo sa Diyos, hindi sa maalwan. Yan ba ang hirap na ng pagkakataon mo, nagagawa mo pa rin yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Tama ba? Itong mga ito, iba, estudyante. Pero ito alam niyo ba itong si Soriano? Kalaban niya ni Manalo. First honor yan. May gagay ng utak ninyo. Alam ko na ang sikreto ni Ining madaling umandar pataas. Ano? Hindi kasi mataas yung ikutan ng dugo. Ano? Siyempre, alam mo bakit matalino yan? Walang taba. Dati, hindi natatraffic ang hormones. Pero si Albert, ang tatalino nyo gawin, naliliit sa inyo Nakakatawa naman kayo, sambahin kayo. Itaas kayo sa kailaliman ng impyerno. Bika ka naman tawa nito Okay. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Ngayon, ano sabi ng Luke 6:46 and 47? Yung mga nasa ating, yung ating nasa, ang tatalino din ng mga yan. Alam mo yun? Yung programming, si Makmak. Ayaw ko kung may makakagawa sa inyo na yan. Ayaw ko kung may kayang gumawa sa inyo ng ginawa ni Jerome. Bumili ng video. Talagang, ang talino. Sa totoo na, hindi ko talaga, kaya ako tuwan-tuwa sa mga yan, pinapanood ko sila. Ina-appreciate ko kayo. Salamat, pinagagamit ninyo, pinagkatiwala sa inyo. Di ba? Aring si Tintin at Tintin, hindi pa nababaptize yan, may GC na kami na yan. Sila ay nakikinig sa akin, nagawa sila ng coach. Nababasa niyo ba yan na hindi naman pinadaan sa atin? May mga coach, sila hong dalawa, may GC kami. Pinag-uusapan na kami ng mga yan. Tapos napansin ko, maganda sana Ineng, binigyan ko sila ng assignment, yung binibigay kong mga coach doon sa ibabaw ng mga verse na ilagay, lagyan nyo. At kung maaari, Englishin nyo. Kasi medyo ako napapahinga muna dyan. Hindi talaga ako magaling. Ini-English ng mga ito. Kaya pagkamala na isang pastor, kaya pala ang galing sa English, hindi ko na lang sinabi, hindi ako, baka malusaw na agad yung pagpupuri sa akin. Kasi kumpleto na tayo May quotation, may verses, pati naman yung inilalagay ko sa ibabaw. Nilalagyan na din ng design. At silang dalawa ang nagawa niyan. Tama ba? Hindi pa baptize yan. Pag na-baptize, di nagagawa yung mga yan. Kami napagamit na nung hindi pa baptize Okay. Ano sabi ng Luke 6:46-47? At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon? Panginoon, di naman. Tingnan nyo, ang course reference, tama Kaya doon lalabas yung ibig sabihin ng doer. Tingnan nyo. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na kayo sinasabi? Ang verse 47. Ano sabi diyan? Ang bawat lumalapit sa akin at pinapakinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. 48. Siya'y tulad sa isang tao nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato at nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na iyon at hindi nakilos sapagkat nakatirik na mabuti. Ano ibig sabihin ng aplikasyon? Therefore, kasi nandun tayo sa meaning pa. To be doers of God's word, ito po yung real essence of Christ's lordship and being wise. Kapag ikaw pala ay nag-a-apply ng salita ng Diyos, yun po ang diwa na siya'y Panginoon ng iyong buhay. At pagiging wise. Tama?
So maganda ang meaning pagdating sa Bible mismo, nag-define. Ibig sabihin, kapag ginagawa mo yung alaman mong talagang totoong salita ng Diyos, Panginoon mo talaga siya. Tama ba? Okay. At saka wise. Ano pa? 1 John chapter 2 verse 13. Tingnan po natin. Ang 1 John, wala na ito. Babasahin ko na lang. Pakiano nga dyan. And hereby we don't know that we know Him if we keep His commandments. Yan po yung kahalintulad nung ating binasa kanina. Ito ang tunay kong ina at mga kapatid. Ibig sabihin, talagang kilala mo si Kristo kung nasunod ka sa Kanya. Tama? So, kaya minsan, merong actually kung babasahin yung Santiago, ito yung practical eh. Ipakita mo sa akin ika ang iyong karunungan. Ipakita mo ika sa akin ang pananampalataya sa magitan ng gawa. Kaya maging ang iyong relasyon kay Kristo, ang pagiging Panginoon ni Kristo, ang pagiging wise mo sa buhay, yan ay napatutunayan sa pag-a-apply. Amen? Ano sabi ni Ezekiel 33 verse 31 and 32? At dumating sa iyo na wari, ang bayan ay dumarating. Wari ay dumarating. Sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng sa aking bayan. At kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Kaya doon pa lang sa unang pangungusap may negative, wari. Hindi nga minsan kala mo tunay. Ibig sabihin, hanggat walang pagsagawa, kunwari lang lahat. Naintindihan niyo ba ganyan? Kunwari lang yan. Kasi yun tama? At dumating sa iyo na wari, ang bayan ay dumarating, at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinirinig ang iyong mga salita. Ngunit, hindi nila ginagawa. Sapagat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Verse 32, at narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakatutugtog na mabuti sa panugtog, sapagat kanilang narinig ang iyong mga salita. Ngunit hindi nila ginagawa. Music lang ang Panginoong pampatulog, pero hindi naman napapakilos. Are you with me? Kaya alam niyo mga kapatid, wala ang katunayan, kasinsiruhan ng isang totoong nakikinig na wala ang pagsisikap na gumawa. Naintindihan ba natin? Amen. Tama ho baga? Alam kong banal tayong oras ngayon. Diba? Pero sana kahit sa kabila ng pagiging nasa kasagsagan ng ecstasy, ay naiintindihan pa natin ang pangungusap ng Diyos na paglabas natin, may gagawin ako para sa Panginoon. Amen? Kasi puro wari lang yan. Nakakalungkot yan eh. Wari lang yun. Akala lang yun. Hanggat hindi natin na isasagawa, wari lang yun. Talagang yung inaimbitihan mo, Pastor, pagsagaling. Anong linggo, wala uli. No? Kasi wari lang eh. Dapat hanggat wala yung lapat na pag-apply, hindi ho yun makatotohanan. Tama ba? Ay maraming aspetong pwedeng pag-applyan yan. Then number 2. Ano ba yung salamat sa inyong aklat na binigay sa akin kay MacArthur Study Bible. Tinignan ko yung commentary niya dito sa verse 22. Ano sabi niyan? But be ye doers of the word. But be ye doers of the word. And not hearers only. Yung salitang deceiving yourselves. Sa Tagalog yan yun, na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Tingnan ko po yung commentary ni MacArthur. Nakatulong din po yan para maintindihan natin yan. Pagdating sa tinatawag na aplikasyon. Deceiving. Pag sinabing deceiving, the word was used in mathematics
to refer to a miscalculation. Miscalculation. Professing Christians who are content with only hearing the word have made a serious spiritual miscalculation. Naintindihan niyo ba yan? Pastor, ako'y nakasakay na po sa elevator. Sa escalator. Pero hindi pa ho sa calculator. Ano? Ano ho yan, Pastor? Ano? Miscalculation. Ibig sabihin, ano nga yun? Maling kalkula. Ibig sabihin, mga kapatid, ito'y may kinalaman sa kaligtasan. Tignan nyo ha, ulitin nyo. Deceiving. The word was used in mathematics to refer to a miscalculation. Professing Christians who are content with only hearing the word have made a serious spiritual miscalculation. Hindi ho pwedeng Kristiyano ka na tagapakinig ka lang. You deceive yourselves. Ang tawag yan, miscalculation. Are you with me? Kaya tingnan nyo, at tuloy po na yan, basahin po natin ang verse 14 ng James chapter 4, chapter 2. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa. Tignan niyo ha? Kung susundan ninyo ang sinundan ang mga talata pagkatapos niyang James 1:22-25, yun ang discussion ni Apostle Pablo tungkol sa gawa ng pananampalataya. Are you with me? Ibig sabihin, ang paikinig lang pero walang gawa, abay, miscalculation. You are deceiving yourselves. Kasi hindi ho pwedeng ikaw ay tunay na mananampalataya na hindi ka gawa. Tunay kang tagapakinig pero wala kang aplikasyon. Hindi ho pwede yun. Miscalculation yun. Are you with me? Bakit? Kasi hindi naman po natapos ang pagdidiscuss ni Santiago sa James chapter 1, verse 20-25. Kaya pagdating ng chapter 2, sinundot niya uli yun. Dinuktungan na niya yung kanyang ibig sabihin na yun. Huwag kayong maging tagapakinig pero hindi tagatupad. Are you with me? Pero huwag niyo namang ibig sabihin ako hindi ligtas dahil hindi ko natutupad. Meron kang natutupad kahit paano. Hindi, walang Kristiyanong zero ng pagsunod sa Diyos. Tama ba? Oh, ay sinang hindi pa baptize ay nasunod na. Walang zero, pero ito'y sinasabi lang, pinatitingkad ni Pablo, ni Santiago, yung kahalagahan ng pagiging nasunod. Para hindi natin nadadaya na may miscalculate ng ating sarili. Are you with me? Ito yung verse 14. Anong paikinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalatayang ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kaniyang pananampalatayang iyan? Kita mo yan, ang ginagamit ni Soriano. Sa kanila naman, puro gawa, walang pananampalataya. Ay, kung nagawa nga ang mga yon. Tama ba? Ang dinidin lang natin mga minamahal dito, ang tunay na pananampalataya, kaya ikaw ay interesado ng makinig kasi tunay ang pananampalataya mo. At yung iyong pananampalataya sa pakikinig mo, yun ay lalakipan ng pagsunod. Hindi sa pastor, sa Panginoon. Tama ho ba? Hihi. Ito na naman tayo. Verse 17. Tingnan po ang verse 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Tingnan niyo yan. Miscalculation talaga yung ikaw ay ayaw mong sumunod sa Diyos. Sapat na ako ay Kristiyano, pero ayaw kong sumunod sa Diyos. Hindi totoo yun. Wala kang karapatang mag-claim na ikaw ay Kristiyano na ayaw mong sumunod. Hindi ka nagiging Kristiyano sa pagsunod, pero ang tunay na Kristiyano ay nasunod. Yan po ang ating nililinaw dito. Tama ba? Ay hindi ho pwede. Huwag ho kayong
wag niyong may miscalculate yung sarili. Ang alam ko kayo ligtas. Kaya mayroong mga preaching na mga reform, matitindi sila eh. Kasi alam niyo ba, ako na may paniwala doon. Marami ang Kristyanismo naniwala sa kanilang desisyon, hindi kay Kristo. One time in my life, I accepted the Lord Jesus Christ. Kaya kahit anong gawin. Kahit tama yung bintang nila bintang na tama rin minsan naman. Kasi bakit? Nangyayari yun kasi nanampalataya, kahit gumawa ng kalokohan, katarantaduhan, ligtas pa rin nanampalataya Bagaman bintang yun. Pero meron din namang katotohanan kung yung susundan. Kasi kung maniniwala kang ligtas ka lang, pero ayaw mong sumunod, hindi nga totoo yun. Naintindihan nyo ba yan? Hindi ho tayo nagtuturo na sumunod ka para maligtas. Kundi ang tunay na ligtas, susunod. Kasi ang pananampalatayang walang gawa, walang aplikasyon, patay. Kaya yun ang aplikasyon, yung gawa. Naintindihan mo ba? So we need to apply. Gawin natin. Dahil tunay tayo. Yung ang fake, nagawa wala rin mang kwenta. Di ka sabi, di ba Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo, nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo, gumawa kami ng madakilang gawa? Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kayo manggagawa ng katampalasanan. Ang puntos, gumagawa, hindi naman tunay. Dito po sa Santiago, chapter 2:19, tingnan niyo po sabi ng James, 2:19. Sabi diyan, ikaw ay sumasampalataya ng Diyos sa iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Tama ba? Kaso lang, may banat din. Ano sabi? Ang demonyo man ay nananampalataya rin. Nagsispanginig pa nga. Ngayon, ang tanong, tunay ba ang pananampalataya ng demonyo? May demonyo bang palangit? Ibig sabihin, ang pananampalatayang walang aplikasyon, walang iniiba sa demonyo. Tama ba? Ibig sabihin, kung ikaw ay ligtas, pero ayaw mong sumunod, hindi yung pwede. In fact, lalabas na ito, dahil ka pa ng demonyo, at least sila nangangatal. Nang makita ng demonyo ang Panginoong Jesus, sila'y tumakbo Ikaw, Jesus, anak ni David, na parito mo kabaga para kami pahirapan. At sila'y sumamba. O kalahin mo, sumamba pa ang demonyo. Hinahamon ko po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Let's apply. Tama ba? Tama ba? Maging yung pagsimba natin, mga minamahal. Sabi nga sa inyo kaninang umaga, siguro kung ikaw'y nasa abroad, maiintindihan ka namin. Kaya hindi ka makakarating dito. Tama ba? O kaya ikaw'y nasa iba, yung malayong lugar, nasa Philippines, pero nasa Taisan ka. Di bali siguro kung yung iba hindi nagsisika, pero kung ikaw na lang. Tama ba? Ako iniwala. Pag nanonood ka lang sa nakakatulong, pero hindi. Iba yung face-to-face. Tama ba? Yan po yung sana'y yan po sana'y pamukaw ng loob sa atin. Kasi ang tunay na pananampalataya, gagawa, mag-a-apply yun. Mag-a-apply yun. Kaya hinahamon dito yung kasinsiruhan. Tama ba? Yung kasinsiruhan. Amen. Alam niyo sa totoo na, kung kaligtasan lang ang pag-uusapan, as in kaligtasan, kukunin ka ng Diyos sa langit. Ligtas ka na Kung talaga ang final mission lang ng Diyos sa atin ay maligtas, at the moment you got saved, kinuha ka na ng Diyos. Pero bakit di ka pa kinukuha? May pagagawa pa. Tama ba? At kaya mo naman gawin yun kasi tunay ka Tama ba? Kaya mga kapatid niyo, maging expose po kayo. Yung iba nga gumagawa, mali naman. Tama ba? Hindi ako ang inyong tutuwain at lulugurin, kundi ang Diyos na nagligtas sa inyo. Tama ba?
Ay sa akin ay hamon itong dalawang magkaibigang ito. Si Willie Grace at saka si Tintin. Kaya ba hindi nahamon sa kanila? Tama ba? Huwag naman si kalalaki ng inyong ano. Dahil ang tatangkad ng ano ninyo. Kayo ba na may bless? Nakakaya naman tayo ay membro eh. Sila pa ang masipag, hindi pa membro. Sa totoo na, dapat tayo nga ang paghugutan nila ng encouragement. Ng sigla. Napaiyak pa nga si Tintin nung makita yung ano eh. Yung ating lumang chart. Ano ba tawag doon? Yung covenant, yung pinirmahan. Napaiyak siya eh. Bakit? Marami niyang kamag-anak nakalista doon. Sad to say, pero totoo eh. Dapat tayong dadatngan ang magsususog sa kanila para lalong sumigla. Tama ka? Tayo ang dapat gagatong sa kanilang init para lalo sila yung uminit. Pero alam mo kapatid, pag ikaw ay hindi nag-a-apply, pwede silang magtanong eh. Di ba't member din yun? Di sila yung nagkakaganon. Anong ating comfort? Baka hindi ligtas. Wala tayong masabi. Ibig sabihin mga kapatid, maraming negatibo naglalaro sa kaisipan ng maraming tao na ikaw ay nakiklaim, where is application? Tama ba? Dami-dami pang dadahilanin. Ang tapang kasi ng preaching doon. Tama ba? Bet yung iba hindi naalis, tulog lang naman sa kanila simbahan, di pa rin naalis. Di ba? Di ba dahilan mo lang kung ano-ano, ang problema ito. Tama ba? Oh, tama ho ba gayon? Makakaalpas tayo sa maling conclusion ng iba kung tayo may aksyon. Hindi lang ikaw ang nag-miscalculate ng iyong buhay, pati ang iba na miscalculate ka rin. Hanggat walang aksyon. Tama ba? Maliwanag ko ba? Kasi alam mo tunay na believers, kaya may Book of Acts. Kaya ako'y galit na galit sa ano eh, pag nakikipag-discussion ako sa mga dating daan. Mga tamad daw ang baptis, pananampalatayang ligtas na, ayaw gumawa. Ngaling-ngaling ko ipakita ko ang picture ko eh. Oh, ako lumpo. Pero ako nagpapastor. Ikapu daw lang ang alam. Ako'y pastor, lumpo. 40% ang giving. Pwede ko kayong idemanda sa inyong bintang na yan. Tama ba? Ngayon, ang isa pa nilang sinasabi na, ligtas na? Tamad kayo. Ayaw nyo nang gawa. Tama ba? Pero hindi naman tayo naniniwala na ang tunay na pananampalataya hindi gumagawa. Alam mo, paliwanag ko sa kanya. Bakit nasulat ang Book of Acts? Kasi ang tunay na pananampalataya may acts. Are you with me? Bakit nasulat ang Hebrew 11? That is a record of heroes of faith. Bakit? Ang tunay na pananampalataya, gumagawa. Kaya dapat kung talagang mananampalataya ka, gumawa ka. Gumawa ka. Tama ba? Hamon yan. Hamon yan. Naku, mga minamahal. Ako na may nangihina din, pero nag-aalpas yung aking puso eh. Hindi napayag ang Holy Spirit na ikaw ay gayan lang. Kasi reality yun eh. Sincerity yun eh. Maliwanag ko ba? Oh, tingnan po natin ang verse 18. Nabasa ko na ba yan? Verse 18. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa magitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, talagang kulang eh. Ipakita mo. Ipakita mo. Paano may papakita yan? Ay di gumawa. Mag-apply. Tama ba? Alam mo, ang faith, yan ay, ang tawag doon, abstract ba yun? Abstract, ibig sabihin invisible yan. Paano magiging visible ang abstract? By action. Para yung damdamin, kita mo ang love? Kita mo ang love? Paano nakikita mo ang love? Sa aksyon. Kaya maging pananampalataya na invisible, nakikita yan sa aksyon.
Kaya kung ikaw ay natuto at nakikinig, apply. Apply. Tama ba? Okay. Ano pa? Verse 19. Verse 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Very good. Praise the Lord. 65. Ang mga demonyo man ay nagsasampalataya at nagsisipanginig. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Para bagang, akala mang hinambing pa ni Santiago ay demonyo. Dami-dami pwedeng paggantihan. Di mala si Judas. Demonyo pa napili. Ibig sabihin, galit na ito. Galit na ito. Sa kanyang ikaw na demonyo ka. Di ka? Kala mo pwede namang hugutin na si Judas. Bigay si demonyo pa napili. Ibig sabihin talagang negative na negative ang buhay na walang aplikasyon. Negative. Alam ang hinango pa'y demonyo. Amen. Tapos tayo galit na galit pag tayo nadidemonyo. Ay, ang Bible nagdidemonyo. Oo. Bakit alam nyo? Bakit ang mga magulang na galit sa anak? Talagang kulang na lang isip, ikaw na demonyo ka. Di ka? Kaya sino dito ang magulang na galit na yun ang napapaimik? Abay, ako nakaranas na yan. Nung ako'y magsusugal. Abay, ang inay napakabait, ako'y nademonyo rin eh. Yung ganun mga hindi ako makapagpabalato. Kasi ang aking atwera naman, ako na may prinsipyo din kahit unbeliever pa eh. Kaso lang masala ang prinsipyo, hindi nyo ako bigyan ng puhunan, tapos ako'y nanalo, hihingi kayo. Ang aking paninindigan sa buhay. Ay nademonyo ako ng inay eh. Sabi sa tinding galit. Ay galit na nga ito si Santiago. Bay demonyo ang kanyang nahambingan. Ibig sabihin kapag hindi tayo natupad sa kalooban ng Diyos, matigas talaga ang ulo natin. Tama ba yan? Ba hindi to akin? Verse 20. Verse 20. Datapwat ibig mo bagang maalaman, tayo nyo ha, bukod sa demonyo, ito pa malupit, taang walang kabuluhan. Ano yun? Talagang matitindi na magsalita si Santiago din eh. Demonyo na, wala pang kwenta. Sino kanya tinutukoy? Nang pananampalatayang walang mga gawa ay baog. Maliwanag ho ba ngayon? Kaya wag ho tayong kukuya-kuya-koy kung talagang tunay kang mananampalataya. Hindi bagay ang kukuya-kuya-koy sa spiritual na buhay na tunay na mananampalataya. Ay, matindi ang sabi ni Santiago. Nakakalungkot eh. Hindi ko miniminos ang inyong pagiging aktibo sa school. Hindi ko miniminos ang inyong pagiging aktibo sa secular. Pero paano naman pag sa Diyos? Tama. Tama ho ba? Kalungkot. Minsan ba kayo nakapagbulay? Alam niyo ba, minsan, ganito eh. Ako'y pamilyado din. Gusto ko sa aking anak, maging pastor, maging abogado pa, maging engineer pa. Lahat gusto ko sa kanya. Sarap mangarap sa anak, di ka? Kaya gusto ko nga madagdagan pa eh. Gusto ko nga pupuntahin si Madam sa Balete. Magpahilot. Talagang kung di hilutin niyan eh. Walang mabilot. Sige, punta doon. Ako'y maraming gustong mangyari sa aking pamilya. Mahal ko ang pamilya ko eh. Pero alam niyo ba, kung ako'y lalayo sa Diyos, hindi ko kayang patunayan na mahal ko ang pamilya ko. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya, mahalin mo ang Diyos na nag-iingat talaga ng iyong pamilya. Pero kung pababayaan mo ang Diyos sa iyong buhay, sa totoo na, hindi mo talaga tunay na mahal ang iyong pamilya. Kaya sa totoo na ho, wala hong dapat mag-alis ng mahal na mahal sa atin na naglalayo sa Diyos. Kasi lalong ipapahamak natin sila. Amen? Kaya nga minsan, may mga usapan kami seryoso dito. Minsan na, mahal ko rin naman ang kalusugan ko eh. Kasi pag ako ganyan kasakit, nag-apektado nga ang pamilya. Dahil sa panahong ito. Pero kung ako na may tatalian niya at hindi ko magawa ang kalooban ng Diyos, parang ang hirap din.
Gusto ko kinasunod muna sa Diyos. Bahala ang Diyos. Tama ba? Mga minamahal, unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Yan ang tamang pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Tama ba? Tama ba? Kaso lang minsan dahil diyan, ako, maraming tao sa church, baka kami mahawa. Aba, ay sa kaganda't kagwapo din, ayaw mahawa. Minsan, di kung lugal na eh. Tama ba? Baka naman dinadahilan mo na lang yan. Tama ba ka? Nakukuha niyo kayo ibig ko sabihin. Minsan dinadahilan natin yung mga nangyayari sa mundo, pero baka naman excuse lang sa totoong laman ng puso mo yan. Alam ng Diyos yan. Ang hamon lang dito, mga minamahal, kung talagang ikaw ay seryoso sa Diyos, gagawa ka ng paraan. Ay sabi ko nga sa inyo, halimbawa, nanindigan na tayo, extreme tayo doon, paano kung 10 taon yan? 10 taon na lang kami mga worker ang naandin eh. Hindi nga. Hindi. Itong pusong itong walang kaalam-alam na ito, walang pinag-aralan, walang kagaling-galing. Pero salamat sa Diyos, nasundot siya sa puso ko eh. Tama ba? Sino ka hindi takot? Lahat. Pero mas magandang manguna yung takot sa Diyos. Tama ba? Naintindihan niyo ga ako? Di ako din may nag-a-announce sa inyo, oy, nanguhuli na sa dagatan. Yung hindi nagsusuot na yon. Kasi nagko-comply din tayo. Paano yung comply natin sa Diyos? Di ka? Naintindihan nyo ka? Apply naman tayo. Hindi yung dinahilan natin ito habang buhay. Masama na yan. Sabi nga sa inyo, pag nagpipreach, ako paniwala sa iyo, takot ka dyan hindi ka nalabas. Hindi ka na rin hindi ka na rin yung hindi ka naalis sa takot mo. Pero may kinakapamaling, kinakapag-SM ka kung saan nakakapunta. Pero pag linggo may COVID, kayo. Sala di ka? Di pagkalinggo may COVID, Lunes, Sabado, wala. Where's application? Nasaan ang aplikasyon doon? Kaya tigat ang ganda ng ating inaaral. Kasi anong problema? Humawi na ng outline. Umaral na ng umaral. Tapos wala din naman tayong gagawin. Hindi kayo wala rin. Miscalculation. Dinadaya natin ang ating sarili. Tama ba? James chapter 2, verse 26. I do hope naintindihan niyo ako. Salita ng Diyos yan, atin laang pinauultaw. Tama ho ba? At kung kayo nagagalit sa akin, huwag kayo sa akin magagalit. Doon, sa nagsalita. Tinan niyo ha? Dumaan ang Yolanda. Ang daming halit. Daming patay. Naglutang sa kaya. Bigay itong Yolandang ito, ay hindi maidemanda. Yeah? Ay demanda Daming namatay wala kang magawa sa bagyo. O di, ang Diyos ang iyong problemahin ngayon. Kanya yan Tama ho ba ka? Ano sabi ng 26? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. Totoo. Kaya nga tao patay na, humiwalay ng kaluluwa. Tama ba yun? Pero kinapasarap lang ang tulog, nawala ang ulirat. Gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kaya bagsik na hamon yan sa atin. Tama ho ba ka? Maliwanag ho ba ka? Tama na ho ba ka ako? Pastor, tama na. Ako isugatan na. Tama naman po yan Negative tayo pag tayo hearers but not doers. Number 3, mirror. Mirror. Alam niyo ba ang mirror? Yan ay doon sa verse 23 to 24. Ano sabi diyan? Oh, yes. Ano sabi diyan? Nang kaugnayan ng mirror. Sapagkat
kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad. Tingnan niyo ha. Ay katulad siya ng isang taong tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Oh, yung pa naman kita ko, may yung people ang gagaling. Talagang, huwag kayo magagalit yung people ha. Kita ko eh. Talaga namang pag-alis sa salamin ay bakat na ang mukha. Tapos mamaya pag-alis sa salamin, hoy, sis, ano ang hair ko? Kagagaling sa salamin, tanong na agad kung anong ang kanya-kanyang. Alam nyo ba may ibig sabihin dyan sa mirror na yan? Ay, actually, salita ng Diyos yan eh. Ang inahambingan dyan, yung mirror na yan, Word of God. Are you with me? O ba kayo natawa? Kasi akala, itong dalawa, ito, natutuwa ko sa mga ito. Sabado pa lang, natulog na dito yan. Dahil sa choir. Amen? At ang mga yan, may salmin kami doon. Minsan ako'y ing-ihi na, hindi umapahid dahil ang tagal umalis. Galing-galing ko, oy, di pagka kayo tapos. Pag alis doon, sa CR naman ng babae. Ay lapnos na eh. Nantindi naman itong manalmen. Lapnos na ang salmin eh. Kaya sabi ko, yung people. Pero kaya hindi naman misis ko. Matindi yan. Yung naman lahat na kinulayan. Kung hindi ako imumunggo na eh. Okay, ano sabi diyan? Hindi, pampalis ang antok po yan. Nagamit ko lang yung asawa ko. Mag-uusap na lang kami mamaya. Ano niya? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ano ibig sabihin lang dito ng upayan? Pag walang aplikasyon, hindi mo talaga matatandaan ang iyong natututunan. Oo. Para kang nanood lang ng iyong mukha sa salamin, pero pag talikod mo, hindi mo na alam kung anong itsura. Ganyan din yung naikinig pero hindi agad ginagawa. Ang daling makalimutan. Tama ba? Tama ba yun? Kahit naman ako yung preaching ko, hindi ko na maalala. Ano kung puntos ko ng kabilang Miyerkules? Pero ano yung nare-retain sa iyo? Yung nagawa mo. Ang kailan tulad, bakit may mirror dyan? Ang hamon dyan ng mirror, pakinig ka ng salita ng Diyos, gawin mo agad. Bakit? Kung hindi mo gagawin agad yan, para kang nakinig, nanood ng iyong muka, nalimutan mo na. Pagtalikod mo. Tama ba ka? Bakit kayo hanggang ngayon natuto mag-tiles? Kasi ina-apply nyo agad eh. Tama ba? Bakit ako'y nasanay ng hinahanap-hanap ko ang mag-akin ng kaluluwa? Kasi ina-exercise ko yun eh. Bakit ako'y hindi na mapakali pag ako'y wala sa simbahan? Kasi ina-exercise ko yun eh. Lahat ng ina-apply mo, madali mong matutunan. Pero pag hindi mo agad ina-apply, pag talikod mo sa salmin, wala na uli. Tama ba? Kaya pag tayo may nalaman, kaya namang gawin agad. Maging quick obedience. Are you with me? Katulad niya, preaching natin, baka naman kayo mga nakikinig dyan yan, sa linggo'y sisimba na. Tama ba? Ay pagka tinapakinggan lang ninyo at wala naman kayong apply, para kayong nanalmay na naman. Tama ka ga, pagkakaguhit kaya ng lapis. Ano? Lalo yung maglalapis dyan. Sino ka maglalapis dyan? Ay talaga naman. Talagang pilyar pero pagkakalapis eh. Ano? Tapos paglabas tama gang guhit. Ayaw kapag hindi mo agad ginawa ang salita ng Diyos, wala uli yan. Wala uli yan. Para kang nanalmin. Na nalilimutan ang itsura. Kaya, aplikasyon. Ang ganda ng aplikasyon. Para matandaan mo, gawin mo. Tama ho ba? Kita ko si Makmak. Pag nagbabasa ng computer, di ba binabasa? Kunwari yung nagbabasa ng instruction. Parang magbabasa yung click ng click doon. Ano ko ito? Binabasa ganito ang instruction. Kaya naya alam yun, ginawa na niya ng ginawa yun. Pero not necessarily, kita ko, hindi mo binabasa eh. Hindi ka? Nasanay na lang na pumindot ng pumindot. Tama ba? Yung copy pindot, yung ka-apply na yun, natuto, not necessarily nabasa ang instruction. Kaya, nakasira din. Tama ba? Alam mo, minsan,
yung naintindihan mo, pinalalawig na ng Diyos yun pag nagagawa mo. Tama? Kaya ang Diyos wala mapalaki sa atin eh. Kasi wala pa tayong tunay na ina-apply. Number 4. Ano po? Nandiyan po ba kayo? So ang ating dinidiin sa Santiago ay aplikasyon. Ano nakuha natin? Meaning? Ano yung pandalwa? Ano yun? Miscalculation, mirror, moral law. Moral law. Ano sabi ng verse 25? But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he, being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. This is a perfect law. Tinignan ko yung perfect law sa pag-aaral doon. Ito ay tinatawag na in both Old and New Testament, God's revealed, inerrant, sufficient, and comprehensive word is called law. Kaya sabi, the law of the Lord. So, ibig sabihin ng law of the Lord, yan ay tumutukoy sa Old and New. That is the Bible. The presence of His grace does not mean there is no moral law or code of conduct for believers to obey. Believers are enabled by the Holy Spirit to keep it, the fruit of the Holy Spirit, satisfied it. Ano ibig sabihin lang nito mga kapatid? Sinundan niya ng liberty, genuine freedom from sin. Kasi sabi po na, the perfect law of liberty, genuine freedom from sin. As the Holy Spirit applies the principles of Scripture to believers' hearts, they are freed from sin, bondage, and enabled to obey God. Ibig sabihin, mga kapatid, yung law na ito, yung kautusan na ito'y tumutukoy din sa salita ng Diyos, ay hindi kayang gawin pagdating sa kaligtasan, pero tayo ay enabled na by the Holy Spirit kasi ginawa na yan ni Kristo para sa atin. So, ang puntos lang dito, pagdating sa moral law, hindi na ito mahirap gawin. Tama ba? Saan ang diin dito? That means the Word of God is light for the believers. Naintindihan niyo kaya ibig sabihin? Kasi tayo liberty of law. Tayo ay meron ng utos ng kalayaan. Hindi na tayo doon sa dating utos ng pagkaalipin. Tayo liberty of law na. Tayo ay nasa kautusan ng kalayaan kay Kristo. Sa madaling sabi, hindi na talaga mahirap sumunod sa Diyos. Ba't hindi mo may apply? Hindi naman talaga mahirap na yan. Naintindihan niyo ba ngayon? Siguro kung tayo doon sa dati kay Mosaic, sabi, sumusunod 10 at nagkakamali siya isa, imposible, wala na sa lahat. Pero law of liberty na. We have liberty in Christ. Tayo po'y pinalaya kay Kristo. Sa madaling sabi, yung kautusan, yung kalooban ni Kristo, pag-usapan ng Kristiyano sa kalayaan kay Kristiyano, hindi na mahirap gawin. Kaya kanyang babasaan ng Matthew chapter 11, verse 28 and 29. Tignan niyo po. Matthew chapter 11, verse 28 and 29. Abay, pag pinapakinggan ko yung mga debatista ng Sabadista, kagagaling din eh. Ano ka nang mahirap sa wag kang papatay? Wala naman. Ano kang mahirap sa wag kang mangangalunya? Kaya wag kang madiscourage, ang kautusan ay makakapagligtas. Parang sila pa nagpapagaan ng kautusan eh. Dapat tayo ang nagpapagaan yan. Tama ba? Kalain mo, pinagagaan nila yung imposible para lang maging paraan ng kaligtasan. Samantalang tayo talaga ang hinango sa sumpa ng kautusan. Tayo ang hindi na dapat nahihirapan sumunod sa Diyos. Tama ba? Kaya yung aplikasyon dapat hindi para ang dating, nako, ang hirap naman yan. Hindi. Law of liberty. Tama ba? Pilay ngayon nakakasunod, di lalo ka namang may paa. Tama ba ka? Hey, hindi nga nakatapos ang grade 1 ay nakakasunod, di lalo ka naman kung high school, college.
Hindi ho yan. Hindi na ito imposible. Kasi hindi naman tayo yung naandun pa sa ilalim ng kautusan, naandun na tayo sa law of liberty. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kay aking pagpapahingahin. Verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok. At mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Verse 30. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Hindi mahirap. Tama ba? Mahirap ka naman sumimba ng hapon? Anong hinihirap nun? Tama ba? Mahirap ka sumimba ng umaga? Anong mahirap doon? Tama ba? Mahirap kang umimik kay Kristo? Anong mahirap doon? Kaya pakisiyasat nga ng puso mo, uy, kihirap na hirap. Tama ba? For my yoke is easy and my burden is light. Magaan lang. Law of liberty. Kaya we can apply. Sabi nga ni Pacquiao, pag nagbibilyar, pag nagpapashoot ng bola, para ka lang nangangaya ng mani. Ang ganun kadali sa kanya, ang bola, pag magpapashoot, para daw lang nangangaya ng mani. Kaya pag sunod sa Diyos, mga kapatid, mahirap ba? Sa totoo na, mahirap ba talaga ang sumimba? Sabi ng ninong ko nito nga, pinakamasarap sa akin Ay Lunes hanggang Sabado, ako'y tumabas na ang tumabas. Samantala, din ay nakaupo, nakakatulog pa. Ano mahirap doon? Kaya ang tanong, bakit hindi mo may apply? Law of liberty. Alam mo, ang paglilinang ni Santiago, para ma-encourage lang tayo may apply, linaw Tama ba? Mahirap po ba sumimba? Kaya, Alfred? Kasaya pa nga Tayo pa nga, napakabuting simbahan Kalay mo kasimba ka lang, kakaunin ka pa. Tama ba? Ayong sa kabila dyan, hindi maniwala sa akin Maniwala pa ako dyan kay Pastor Roselo. Sisingalan yan. Kayo ba nakakasakay ng sakyan, sinisingil kayo? Hindi. Nagbabayad lang kayo. Di ba? Hindi. Sino ba nakakasakay ng jeep natin pag kinakaan? Sino? Kayo ba sinisingil? Kasarap ka. Ay, nung kayo Catholic, kayo kinakaon? Kaya nga kayo, pinandigan ninyo, hindi sumimba Hindi ka. Sa Iglesia ni Cristo, nasimba pa sila madaling araw, kinakaon ba sila? Hindi ka? Hindi naman My yoke is easy and my burden is light. Why we cannot apply? It is not impossible for us to apply the Word of God. His yoke is easy and His burden is light. Tama ba? Kayo ba nabibigatan sa inyong ginagawa? O mas mabigat ang hindi gumawa? Tama ba? Tama yun, di ba din kayo na-challenge kay Sister Lorna? Balais na yan kung kailan pa ikang lilinggo na sa atake ang garne. Tama yan. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Hindi burden. Hindi mabigat Ano ba nagpapabigat dyan? Yung carnal nature natin. Yung sinful nature natin. But not necessarily mean that the yoke of Christ is not easy. Are you with me? Madali. Para ka lang nangangain ng mani. Pagbabasa ng Bible, nahihirapan kayo magbasa ng Bible. Ayun pa maganda sa Bible, pag sa simula ang hirap, pag napaulot, di mo alam ang oras. Di ka? Ganyan din ang witnessing. Kikimi-kimi ka pa. Pag nagsimula naman, di mo alam, lubog ng araw. Kaya tuloy, hindi na ng palataya. Bakit? Wala na akong nagawa sa iyo. Paano? Nahirapan ka lang magsimula, nung mapaulot na hindi ka maawat.
Kaya huwag niyo ako paniniwalaan mahirap yan. Ayan, tanong bakit kayo nahihirapang i-apply? Law of liberty. Are you with me? Tama ba? Ito pa maganda. Mary. Mary. Kasi sabi po ng verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan at ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, yan kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ano ba yung pagpapalain? Blessing. Tinignan ko yung equivalent niya sa Hebrew, sa Greek, blessed. Pag sinabing blessed, Mary, masaya. Mga batid, ang maganda pa sa aplikasyon, nakakapagpasaya. At ang sabi, pagpapalain ang taong ito. Tama ba ga? Ito mo si Eric, nagpapatotoo. 10 taon namang wala namang trabaho Di mo pinabayaan ng Panginoon. Ako'y gayon din. Binigyan pa nga ng asawa. Binigyan pa nga ng anak. Binigyan pa ng iPad. Binigyan pa ng 2 cellphone. May 2 laptop. Kayo. May 2 sapatos. Ang mga damit ko hindi pamigay. Sasabog ng aparador. Tama ba? Tama ba? Hindi ka talo pag i-apply mo ang salita ni Kristo. You will be a blessed, merry, masaya, Merry Christmas, and a Happy New Year. Tama ba? Kaya tayo, tikmuin sa loob ng simbahan, pasaway ka Pero kung masunurin ka, masaya ka. Tama ba? Kahit naman ninong ko umimen ng umimen. Kunwari masunurin. Kasi bakit? Alam mo na pagsusumikapan yung kalooban ng Diyos. Kaya masaya ka Pero lungkuyin ka kung alaman mong talaga ikaw tagapakinig lang. Pero hindi tagagawa. Maganda ho ba ang aplikasyon? Marami na ho ba tayo natutunan? Hindi yan totoo kung walang gawa. Gawin natin. Magiging masaya ka. Tama ba? Tama si brother, hindi. Sayang-saya. Abay, paano hindi sasaya? Ang kanyang kasintahay, Joyce. Diba? Ay plural yun ang joy. Joyce. Tama ba? Sa totoo na, mga minamahal, maiiyak ka sa galak sa Diyos pag sinusunod mo siya. Gusto nyo ba yung nangingilalim na kapayapaan at galak? Nasa pagsunod ng Diyos, sa Diyos, makikita yan. Ano sabi ng Proverbs? Siya nagkukubli ng kanyang pagsalangsang di giginawa, ngunit masaya ang tao na natatakot na palagi. Tama ba? Na sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, let's apply. Maumay na tayo sa buhay na sinermonan na lang ng sinermonan. Maumay na tayo sa lagi nilang pinaalalahanan, alam na naman. Alam mo, ito pang warning, nabasa ko kay MacArthur. Siya ay, pag hindi 40 years o 50 years na nagpapastor. 50 years. Kalahin mo yung 50 years. Sa itinagal-tagal ko sa pagpapastor, sabi niya, ang nakita kong mahirap talagang akayin ay yung professing Christian. Nanindihan niyo ba? Nabasa ko yun. Mahirap daw akayin yung ang tingin niya ay Kristiyano na siya. Tama. Yung mag-aalak, gubarik, alam niyang siya hindi Kaya nakikinig. Pero minsan, matakot tayo. Kasi baka miscalculation, kailangan nating nagawa. Pinatutunayan. Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas. Hinahamon ko po kayo sa mensaheng ito. Negative ang walang aplikasyon.
Negative. Dinimonyo na eh. At sabi pa, walang kabuluhan. Patay, baog. Kala mo masasakit na salitang yon? Demonyo, walang kwenta, patay, baog. Walang papakinabangin. Yun ang mga salitang binitiwan eh. Oh. Kaya, kay Santiago ko yung magalit, hindi sa akin. Diba? Siya nagsasalita ng mabibigat na salita, hindi ako. Para lang gisingin sa katotohanan, dapat hindi lang tayo nakikinig, kundi ginagawa. Tayo manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, naliwanag po ang iyong mga salita. Kung paano nga pinabot sa amin mo sa pagitan ni Apostol Santiago ang hamon na hindi sapat ang paikinig kung walang paggawa. Kasamahan niyo ng pananampalatayang hindi nakapagliligtas kung walang buhay, walang bunga, walang gawa, walang aplikasyon. Habang tayo nakayuko, nakapikit. Salamat sa Diyos kung iyong pananampalataya ay nagsasagawa. Pero kung may area pa ng ating buhay na palalaguin, sabi ng Panginoon kay Abraham, ang gawa ay nagpapasakdal ng pananampalataya kay Abraham. Kung gusto natin mag-matured pa tayo, panatilihin nating maging masunurin tayo sa Diyos. If that is your prayer, you can even just kneel down and pray, Lord, help me na ako'y maging masunurin sa iyo dahil naging sakdal ang pananampalataya ni Abraham hanggang tinawag siyang friend of God. Friend of God. Bakit? Nagdi-develop ng pananampalataya ang pagsasagawa ng kanyang mga salita. God bless you. 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 Panginoong Jesus, salamat sa mga masisipag mo ng mga anak. Salamat, O Diyos, sa mga nakapag-a-apply na ng iyong mga salita sa ilang mga areas. Pero patuloy mo kami inahamon na kami patuloy na maging masunurin sa iyo. Sapagkat pinasasakdal nito ang aming pananampalataya. Kaya tinawag si Abraham, friend of God. Laging positibo ang nag-a-apply. Pero masasakit ang binitiwan ni Santiago na pinayagan mo sa pagkasinambay ng Espiritu kapag kami tagapakinig pero walang pagsasagawa. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.